Maraming salamat po sa mga bumati. Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Deco, Lodi Bien Tyrone, Lodi Ron Neil Pinaso, Lodi Mark Clint Silawan, Lodi Claire Galvez, Lodi Earl Hindrona, Lodi Eugene Mark Caridad, Lodi V. Rodriguez, Lodi Kale General, Lodi Mocha Crocodiles, Lodi Alex Kendog. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-126 na kabanata. Sa pagpapatuloy, napahinga ng malalim si Namgang Jin na nakapikit na sinabi na tiyak na may lalagay niyan ang akademya sa alanganin. Bukod pa rito, hindi man lang sumali ang mga anak ko sa pagkakataong ito. Hihilingin ko sa pinuno ng Muyong Squad na mag-ulat ng mas detalyado hanggat maaari. Napalingon ng Alliance leader na napapalo sa lamesa na sinabi niya na dahil semifinals na, malapit na nating magkaroon ng laban ng Sword Empress, pero hindi mo man lang ako papayag ang makita ang pagganap ng anak kong babae. Dagdag pa niya na makikita ang labas ng bahay na ano ang gagawin ko kung sisihin ako ng batang yun dahil wala ako roon para suportahan siya. Sumagot sa kanya si Namgang Jin na hindi ko iniisip na mag-aalala siya kahit paano. Matagal ng tradisyon na ang mga pinuno ng tatlong alyansa ay laging nasa Saints Martial Tournament. Muli na namang sinabi sa kanya ng Alliance leader na hindi, batid mo ba kung gaano siya nag-iisa dahil nagmana siya sa akin? At pagkatapos mapapakinggan ng boses na nagsasalita sa labas ng bahay na ito na Cholyung. Anong ginagawa mo rito? Sumagot si Dang Sam na nandito ako dahil may sasabihin ako sa iyo tungkol sa susunod na sparring match. Ang magiging kalaban mo ay si Biryuyon, ang una kong na hindi niya ito itinuloy at sinabi na lang na ibig kong sabihin, kilalang kilala ko siya. Mula sa dilim tumatawa ito na sinabi niya na bakit, nandito ka ba para may ibigay na maganda sa akin? Seryosong sinabi niya na oo, isa itong napakahalagang impormasyon. Dagdag pa niya na iniisip mo bang gumamit ng lason sa laban na ito? Lumabas ito mula sa dilim na sinabi niya na hindi ko alam. Ano sa tingin mo? Sinabing muli sa kanya ni Dang Sam na siguradong iniisip mong gamitin yon. Kung gayon, malamang napagsisisihan mo ito. Napangiwi ng mukha ito na sinabi kay Dang Sam na hindi ako lumalabag sa mga patakaran basta't hindi ako gagamit ng nakamamatay na lason para patayin ang kalaban ko. Kaya bakit ako magsisisi? Sumagot sa kanya si Dang Sam na yan mismo ang problema, Hong Nim. May mga tao sa mundong ito na hindi mo dapat pakialaman kung hindi mo sila kayang patayin agad-agad. Naiisip niya ang kanyang master na sinabi pa niya na at posible na. Na sinabi ni Ryu na yung mga walang hiya na yan, hindi ka man lang mapatay. Nagbibiro ka ba sa akin ngayon? Naiisip pa niya ito na napasigaw si Dang Sam ng maraming ahas ang sumalakay sa kanila na sila ay mga makamandag na ahas. Malamang na ang mga ito ay ang triple green-blooded snakes na paminsan-minsang lumilitaw sa lugar ng Sichuan. Dagdag pa ni Moon Hai na ako at ang ikatlong anak ni Tang Sam ay malamang na magiging ayos lang, pero maaaring maging delikado kung ang iba ang makagat. Na sinabi sa kwento na ibig sabihin, si Tang Sam o Tang III ay palayaw na ibinigay ni Biryuyon dahil siya ang ikatlong anak ng pamilyang Tang. Mula noon, tinatawag na rin siya ng buong squad gamit ang pangalan na iyon. Sinabi pa ni Moon Hai na dahil karaniwang gumagalaw ng magkakasama ang triple green-blooded snakes, kapag nakagat ka ng higit sa 3 beses, mahihirapan ang alisin ang lason. At pagkatapos kinuha ni Ryu ang isang ahas na sinabi niya na ano ba ang sinasabi mo? Dagdag pa niya habang hinawakan ng mahigpit ni Ryu ang ahas na bakit nga ba papayag ang isang grupo ng mga martial artist na kagatin sila ng 3 beses na mga lintik na walang pakpak o paa. At kahit makagat ka, kailangan mong alisin ang laso ng ahas gamit ang iyong inner ki. Tama ba? Napahinga siya habang pumipiglas ang ahas sa kamay niyang sinabi na ano bang nakakatakot sa mga mumunting ahas na to. Noong bata pa ako, may isang imugi na mas makapal pa ang katawan kaysa sa tao at kasing laki ng bahay ang sukat na nakatira sa bundok sa likuran namin, alam niyo ba? Ang imugi ay isang uri ng dragon na higit na kahawig ng isang malaking ahas o serpiente. Napasabi si Tang Sam na isang imugi, dagdag pa ni Gang Sang na sa paanan ng master. Agad na may ibinato si Moon Ye habang sinasabi na ano ang gagawin namin kung tatayo ka lang ng ganyan, master. May kinukuha si Ryu sa puno na sinabi niya na ano pa nga ba?
Kumuha pala siya ng dahon na sinabi pa niya na siyempre kailangan niyong hulihin silang lahat. Binato niya ang mga dahon sa mga ahas habang sinasabi niya na para sa hapunan ngayong gabi. Bumaon sa mga ahas ang dahon na sinabi pa niya na magkakaroon tayo ng ulam na karne ng ahas. Dagdag pa niya na kalahati sabaw, kalahati inihaw. Itabi ang mga apdo ng mga ito, pigain, at uminom ng isang mangkok bawat araw sa loob ng 3 magkasunod na araw. Napasabi si Tang Sam na ano raw, ang mga apdo ng mga ito. Sinabi rin ni Monhai na hindi ito nakamamatay, pero nakalalason nito, Master. Malamang ay magiging ayos lang ako at si Tang Sam dahil sa pagsasanay ng aming pamilya sa pagtitiis sa lason, pero bamaling si Ryo na sinigaw sa kanila na seryoso. Kaya nga sinisikap kong mapaunlad din sa lahat ang ganoong pagtitiis sa lason. Hanggang kailan kayo papayag na malason ng mga to? Nguyain ng mabuti at lunukin. I-channel ninyo ang inyong inner chi para matuno din ito. Balik kay Tang Sam na naiisip pa niya ang sinabi ni Ryo na mga pasaway na namamatay dahil sa ganoong munting lason. Wala akong disipulo na ganoon. At pagkatapos sinabi niya sa isip na dahil palaging ipinagyayabang ng unang senior brother na siya ang pinakamahusay na disipulo ng aming master. Hindi siya matatalo maliban na lang kung talagang nakamamatay na lason. At sinabi niya dito na anumang lason na hindi siya mapapatay ay lalo lang siyang magiging marahas. Dagdag pa niya dito na kaya't hindi mo kailanman maaaring gumamit ng lason. Sa katunayan, mas mabuti kung agad kang umurong. Wala talagang paraan para siya ay matalo maliban na lang kung talagang nakamamatay na lason ang gagamitin. Ito ang payo ko sa iyo bilang isang kadugo mula sa pamilyang Tang ng Sichuan at bilang pinsan mo. Tumawa ito na sinabi sa kanya na at ako pa naman ay nagtataka kung anong impormasyon ang ibibigay mo sa akin, pero kalokohan lang pala ang dala mo. Nakangiwi ang mukha nito na sinabi sa kanya na niloloko mo na ako mula pa noong bata pa tayo. Natunaw at naglaho na ba ang utak mo sa sobrang tuwa matapos sumali sa Red Vermilion Squad? Dagdag pa niyang sinigaw habang ibinato ang baryang nakaipit sa kanyang daliri na narinig ko na ang pinakamainam na paggagamot ay paggagamot gamit ang pera kaya buong puso kitang gagamutin, pinsan. Napasabi sa isip si Tang Sam na bronze coin. Dagdag pa niya sa isip habang tumalon siya sa mga barya sa ere na ito ay isang paggamit ng spinning dagger, ika-4 na yugto ng umiikot na mga projectile. Pero, spinning dagger, isang teknik sa pagbato ng sandata kung umiikot ang punyal habang itinatapon. Mabilis niyang kinuha ang mga ito habang sinasabi sa isip na bakit ang bagal nito. Makikita ang kanyang mukha na may gulat na sinabi pa sa isip na hindi. Ako ba ang bumilis? Imposible. Ito ay, pagkababa niya sa sahig sinabi niya na salamat sa iyong paggagamot gamit ang pera. Moon Chonhang, kung maaari, gumamit ka ng pilak o gintong barya sa susunod. Dagdag pa niya sa isip na masaya siya na ang astig ko. Anong gagawin mo sa pagiging kamangha-mangha mo? Tang Cholyang ito ang pangalan niya. Naiinis na sinabi niya na para sa isang palaging natatalo ko. Paano mo napigilan ang ika-4 na yugto ng umiikot kong mga projectile? At bakit biglang lumiit ang mga salita mo, hayop ka? Mayabang na sinabi sa kanya ni Tang Sam na magkasing edad lang tayo, at mukhang hindi ka rin naman gaanong mas malakas kaysa sa akin. Huwag mo nang intindihin ang maliliit na detalye at pakiisipan mo na lang ang payong ibinigay ko sa iyo kanina. Bamaling na si Tang Sam habang sinasabi na para sa kapakanan ng ating ugnayan at dangal ng ating pamilya, hayaang balaan kita ng huling beses. Kung lalabanan mo siya gamit ang hilaw na sining ng lason, isang bagbog ang aabutin mo. Kung gayon, ako'y aalis na. Naiinis nitong. Sinabi sa kanya na ikaw na walang hiya ka. Sige, ilabas mo na. Tingnan natin kung gaano siya kahanga-hanga, hayop na yan. At pagkatapos nagkaharap na sila ni Ryo sa entablado, hawak ang sandata nito, tahimik na may seryoso tingin ito sa kanya. Tahimik rin lang si Ryo na nakatingin sa kanya. Sinabi naman ni Jinsu na bakit ang tagal ng dalawa na yon. Hindi ba niya gagamitin ang kakaiba niyang sound art ngayon? Sinabi naman ni Hyorong na oo, mukhang nakatanggap siya ng hiwalay na utos mula sa isa sa mga senior ng Red Vermilion Squad. Hinihiling niya na bigyan ng isang makabayani at maayos na wakas ang kanyang kalaban. Sinabi naman ni Tito Jiang na matatawag ba talaga natin yung isang utos? Hindi pa rin ako makapaniwala kahit ako mismo ang nakarinig. Bakit gugustuhin ng binibining anak ng pamilyang Tang ng Sichuan na gawin yun sa sarili niyang kadugo?
Mula naman sa gilid napatingin sila nang may nagsalita na Red Vermilion Young Lady. Binibining anak ng pamilyang Tang. Ito pala ay si Haryong na sinabi pa niya na sinasabi mo bang si Young Lady Tang Moonhai mismo ang nagbigay ng utos na yun? Pareho silang taga Sichuan, kaya bakit siya hihingi ng ganoong pabor sa pamilyang Tang? Nakakatuwa, nagtatakang nakatingin si Doc Go dito, na mahinang sinabi pa ni Haryong na kung iisipin. Gaya noong nakaraan, bakit nga ba laging dumarating ang buong Red Vermilion Squad para manood ng mga sparring match ng hayop na yon? Nakatingin si Okyon na mahinang sinabi pa na ang pinuno ng mga maliliit na sekta at ng 8 dakilang pamilya coalition ay nakatingin sa atin sa hindi malamang dahilan. Napabulong naman si Tang Sam sa kanyang kapatid na sinabi na nako. Mukhang masama ito, yung tanga kong Hang, halatang gagamit siya ng lason. Sigurado ka bang sinabi mo sa kanya? Tumugon sa kanya si Moonhai na hindi mo ba halata? Kung hindi ko sinabi, magiging eksena ng trahedya ang lugar na to. Pero kung gagamit siya ng lason, tapos na ang lahat. Hinding-hindi niya siya palalampasin. Pinagalaw nito ang kanyang sandatang tila latigo na sinabi nito na tapos ka na ngayon. Tanga mong hayop, inakala kong sasalakayin mo na ako agad, pero heto ka na lang nakatayo na parang nalula. Hindi mo ba alam kung sino ako? Dagdag pa niya sa isip na nagtataka ako kung may problema ba sa hayop na yun nang dumating ang mayabang na si Tang Chuliang para balaan ako tungkol sa kanya. Akala ko hindi niya bibigyan ng oras ang kalaban niya para gumamit ng lason. Ang paggamit ng lason ay nangangailangan ng kaunting oras para mailabas gamit ang inner key o iba't ibang teknik habang nasa gitna ng laban. Napakamot naman sa pisngi si Ryu na sinabi niya na sa totoo lang, sawang-sawa na akong makarinig tungkol sa'yo. Na naiisip pa niya ang sinabi ni Tito Jiang na mag-ingat ka. Nakasuot ang hayop na yun ng berdeng balabal na ipinagkakaloob lamang sa tuwirang linya ng pamilyang Tang ng Sichuan, kaya malaya niyang magagamit ang mga latigo, lihim na sandata, at lason. Kung hindi ka mag-iingat, maaaring bumagsak ka at gawing palikuran ng entablado ng sparring, o dudugo ka imbes na makahinga sa ilong at sa huli mawawalan ka ng malay. Pagkatapos noon, mawawala ang lahat ng ating ari-arian. Sinabi pa ni Ryu na ang dami niyang pinagsasabi. Naiisip niya rin ang sinabi sa kanya ni Moonhai na kaya para sa dangal ko at ni Tang Sam, maaari mo bang gawing hindi gaanong pangit ang hayop na yun? Para naman makapagtago ng mukha ang pamilya namin. Tumugon siya na kung ano-anong bagay ang hinihiling mo sa akin, ano? Hindi mo ba napansin na lagi akong tumitira ng laban na may estilo? Kaya nga pinag-aaralan ko itong kahanga-hangang sound art. Sinabing muli sa kanya ni Moonhai na first senior brother. Tigilan mo na ang sound art mo, pakiusap. Milyong beses na mas maganda kung bugbugin mo na lang siya hanggang mawala ng malay gamit ang zither mo. Balik kay Ryu na pinapaatake na ito na sinabi niya na sa madaling sabi. Isa ka bang tanga sa lason? Sa tingin ko sapat na yun bilang handicap. Kaya halika na. Nakangiti ito na sinabi niya na ang nakakatawa mong hayop. Kahanga-hanga na nakakatagal ka pa hanggang ngayon, pero hindi ka na rin makakagalaw maya-maya, kaya tigilan mo na ang pagyayabang. Nagpakawala na ako ng 3 uri ng lason bago mo pa man namalayan. Naiisip niya ang mangyayari kay Ryu na sinabi pa niyang nakangisi na ayos. Ngayon bibilang ako hanggang 3. Isa, baka ang Chaos Soul Poison ang unang umepekto. Na sinabi pa ni Ryu sa isip nito na mula ngayon, yayakapin ko ang kahit sinong babaeng makita ko at ibubunga ang aking pag-ibig. Mas marami ang pag-ibig, mas mabuti. Sinabi pa nito sa isip na siya'y kikilos ng palihim at ipapakita ang kanyang Callous One. At sinabi sa kwento na Chaos Soul Poison, isang lason na nakalilito sa kaluluwa. Tila ito ay isang uri ng pampalibog para sa mga walang kapareha. Pangalawa, hindi. Bago pa man siya makagawa ng kalokohan, kung ang unendurable poison ang unang umepekto, malamang na ang hayop na yun ang magkakaroon ng pinakamalapastangang itsura sa lahat ng panahon habang ginagamit ang sound art niya gamit ang kanyang puwit. Na sinabi pa sa kwento na unendurable poison. Isang lason na ginagawang hindi matiis ang katawan. Tila ito ay lason na mas malala ang sintomas kaysa sa food poisoning, dahil pinapalakas nito ng sobra ang digestive system. Nagpalabas ito ng lason sa kanyang manggas at sa kanyang paa na sinabi pa sa isip na ito ang presyo na kailangang mong bayaran dahil nakatayo ka lang na parang tanga habang pinakawalan ko ang aking mga lason na walang hugis, walang amoy, at walang kulay.
Pangatlo, at kapag siya'y nasa lahat ng apat, gumuho dahil sa pinakamasamang kalagayan. Papakainin ko siya ng muscle-destroying poison, na pantay na pinahiran sa letigong may lason ko. Muscle-destroying poison, isang lason na sumisira sa mga kalamnan ng katawan. Nagpapakita ng banayad na paralisis sa simula ngunit lumalala ang mga sintomas sa pagdaan ng panahon, at unti-unting dinudurog ang mga kalamnan hanggang sa maging permanenteng kapansanan. Nakangisi ito na sinabi pa na hanggang sa muli. Dagdag pa nito habang makikita ang mata na baliw na taran. Hindi niya ito naituloy na nagulat ito. Sinigaw pa niya na ikaw. Paano ka pa rin okay? Napahinga naman si Ryo na sinabi niya na anong ginagawa mo ba? Akala mo ba may magagandang resulta mula sa kalokohan na yun, hindi ba? Dagdag pa niya na kaya nga sinabi ko sa iyo mula pa sa simula. Tanga ka talaga. Hinampes niya ang kanyang sandata na sinabi pa na anong ginagawa mo ba? Kung pinatawad kita at binigyan ng pagkakataon, dapat nagamit mo yun ng maayos. At dito na po nagtatapos ang ika-126 na kabanata. Ika-127 kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi sa kanya ni Ryo na hindi ko alam. Kahit ganon, kung titingnan kung paano mo ginagamit ang mga ganitong klase ng lason sa isang inosenteng tao. Dagdag pa niya na makikita ang dulo ng kanyang instrumento na ang paggamit ng ganong klase ng kakayahan. Hindi ba mas mabuti kung aalisin ko na ang kamay na yun para hindi ka na makapanakit pa ng iba? Na ito ay malakas na tinamaan ng kanyang sandata sa katawan. Makikita ang mukha nito na napasukan ng dugo. Na ito ay napatalsik sa malayo sa sahig. Na ito ay dumaing ng sakit. Makikita ang kamay nitong may lason na nangingitim. At pagkatapos ay napasigaw ng malakas. Napasabi si Tang Sam na yon ay, dagdag pa ni Moonhye na huwag mong sabihin. Biglang isang malakas na pagpito ang mapapakinggan. Ibinagsak ni Ryo ang kanyang instrumento sa sahig na tahimik na napatingin. Nasinigaw ng referee na ang laban ay emergencing ititigil. Ang magiging resulta ng laban na ito ay maaapektuhan at tuluyang madedesisyonan batay sa pagsusuri at desisyon kung dapat bang ma-disqualify si contestant B Ryuhyun o hindi. Makikita ang silid na ito na may nagsasalita na akala ko ang listahan ng mga laban ay para tulungan silang makipagkumpetensya sa isa't isa. Nakapikit pang sinabi ng nakaputi na pero kung maging maayos ang lahat, si Wee Jiqian ang magiging panalo sa Holy War kahit hindi man lumaban. Sobrang sabik siya sa paghihiganti. Kaya hindi ko alam kung dapat ba siyang batiin o hindi. Napatingin sa kanya ang nakaasol na napasabi na tiyak na mabibigo siya kung ma-eliminate si B Ryuhyun, pero ito ay isang bagay na dapat batiin. Napasabi ang kanilang leader na nakatingin sa ibaba na hindi pa natin alam kung paano gagawin ng mga hurado ang kanilang mga desisyon. Basta curious lang ako. Dagdag pa niya na isipin mo na si B Ryuhyun ay nagdulot ng ganoong kalagayan sa isang miyembro ng Tang family mula Sichuan. Sinadya ba yun o aksidente lang? Mula naman sa Small Sect and 8th Great Families Coalition Meeting Room. Sinabi na ang lalaking pinangalanang B Ryuhyun ba ay isang taong gagawa ng ganoong bagay ng sinadya? Napahampas ng kamao ito sa lamesa na sinabi na ito ay sobrang labis. Hindi niya pinatay ang kanyang kalaban o sinadyang pilitin siya, kaya ano ang problema? At hindi rin naman tuluyang nasira ang dantian ni Tang Moonchon. Dagdag pa nito na paniniwalaan ba ng mga hukom na sinadyang inilagay ng taong yun si Tang Moonchon sa ganitong kalagayan? Isang bagong opisyal na galing sa isang walang pangalang sekta. Sinabi ng nakaputi na sino ang nakakaalam. Noong special selection niya, nasaktan din ng rookie na yun ang maraming tao at ngayon na ginawa niyang ganap na hindi magamit ang lason ng direktang inapo ng pamilya Tang ng Sichuan matapos tamaan ang kalaban sa dantian. Dagdag pa nito na nakita mo ito ng personal noong panahong yun, leader. Ano ang itsura nito? Sa totoo lang, narinig ko na maaaring gumaling ng bahagya ang dantian ni Tang Moonchon kalaunan, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi na niya magagamit ang lason habang buhay. Napahawak sa baba si Haryong na tumugon siya na noong panahong yun, nandun din sina Tang Chulyang at Tang Moonhye ng Red Vermilion Squad na nanunood ng laban. Naalala niya ito na napasigaw si Tang Sam na yon ay na napahawak sa bibig si Moonhye na napasabi na huwag mong sabihin sa akin na sinabing muli ni Tang Sam na sira na habang buhay ang lason. Napahawak sa kanya si Moonhye na sinabi niya na hangal ka.
Tumahimik ka na lang at umupo. Naiisip pa ito ni Haryong na sinabi niya na sira na. Habang buhay, ang lason. Ano ang gustong sabihin ni Tang Chuliang pagkatapos noon? Kung isa sa alang-alang ang kalagayan ni Tang Munchon noong panahong yon. Napatingin sa gilid ito na sinabi pa niya na sa tingin ko, may nasira sa bagay na kumokontrol sa lason sa loob ng kanyang katawan. At nang mangyari yon, hindi na niya kayang tiisin ang lason, lalo na ang mag-ensayo. Gamit ito, baka iyon ang gustong sabihin ni Tang Chuliang. Dagdag pa niya sa mga ito na at mataas ang posibilidad na sinadyang ginawa iyon ng estudyanteng si Biryu yon, sa halip na ang dantian ni Tang Munchon, baka iyon ang talagang tinutukan niya mula sa simula. Napatingin sa kanya ang nakaputi na may gulat sa mukhang sinabi na ang tinutukoy mo ba ay, nasira ang espesyal na bahagi ng katawan ng miyembro ng Sichuan Tang sect na kumokontrol sa resistensya sa lason, kaya ang sariling lason ni Tang Munchon ang nakapinsala sa kanya. Sinabi naman ng katabi nito na ibig mong sabihin. Kung ito ay ang pressure point malapit sa dantian, maaaring ito ay ang Shenkei, Yinjiao, Qihai, o Shimen. Lahat ito ay bahagi ng conception vessel, hindi ng governor vessel. Paano nga ba malalaman ni Biryu yun kung nasaan ang natatanging bahagi ng katawan ng Tang sect ng Sichuan na may resistensya sa lason? Mayroon ba siyang kasanayan para gawin yun? Sinabi sa kanila ni Haryong na posible. Tiyak na pinag-aralan niya ito ng maaga. Kaya walang paraan na matatanggal si Biryu yun. Masama man siya, pero hindi siya yung tipo na gagamit ng maruming paraan, baliw man siya, hindi siya tanga. At lumipat ang eksena sa mga ito na sinabi ni Gang Sang na ang nangyari ba, sinusubukan sanang lagyan ni Tang Munchon ang estudyanteng si Biryu yun, pero siya mismo ang naapektuhan ng lason. Sinabi rin ni Hyun Won na ang katangian ng pamilya niyo. Sinasabi mo ba na hindi na magagamit ni Tang Munchon ang lason habang buhay dahil nasira ang bahagi na ginagamit para makatiis sa lason at mahalaga sa pagsasanay ng poison art? Sumagot si Tang Sam na hindi ko na pwedeng ipaliwanag ng mas detalyado dahil ito ay lihim ng aming pamilya. Pero iyon ang kabuuan ng kwento. Dagdag pa niyang sinabing mahina na bakit mo ako tinitingnan ng ganyan. Hindi ko sinabing eksaktong lokasyon ng pressure point ng lason, at kinailangan kong magpaliwanag ng mas detalyado para maintindihan nila. Sumagot sa kanya si Moonhai na sinabi ng mahina na sobra pa rin yan, tanga ka. Halos nakita na ng mga tao kung saan tinamaan si Dam Munchon, kaya anong gagawin mo kapag kumalat ang chismis na ang lugar na iyon ay ang nakakamatay na punto para sa miyembro ng pamilya nating Tang? Nag-away ang magkapatid na sinabi pa ni Tang Sam na oy, kung matamaan ka sa Qihai point at pumutok ang dantian mo, mamamatay ka rin naman, di ba? Sino ang nakakaalam kung itatago niya ang poison point niya sa pagitan ng Shimen point at Huiyin point na nag-uugnay sa conception vessels at governor vessels? At nag-iiba rin ang lokasyon ng poison point depende sa tao. Sumagot sa kanya si Moonhai na kahit gumagamit ka ng sound transmission, paano mo masasabi yan nang hindi binubuksan ang bibig? Baliw ka ba? Bakit hindi ka nalang gumuhit ng poster at idikit yun sa kung saan-saan imbis? At pagkatapos sinabi ni Okyon na Moonhai, mukhang nag-aaway kayong dalawa gamit ang sound transmission. Kung nag-aalala kayo na baka malik ang lihim ninyo, hindi nyo kailangang mag-alala. Dagdag pa ni Jium na tama. Mahirap intindihin kung ano ang nangyayari at kahit maintindihan pa namin, wala ni isa dito ang maglalantad ng lihim ninyo. Napalingon ng tingin si Nohak na sinabi niya na syempre naman. Anong klaseng baliw ang magsasalita tungkol sa pamilya Tang ng Sichuan na kilala sa pagbibigay ng pabor ng doble at paghahabol ng sama ng loob ng 10 beses pa kaysa natanggap nila? Kung may lalaking ganyan nalilito, ikaw ang una kong sasabihan. Hoy, ikaw, narinig mo ang sinasabi ko, di ba? Nagulat si Junho na napasabi na hindi ko kailanman. Actually, hindi ko nga alam kung ano ang pinagsasabi nyo. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na kung hindi nataman si Tang Munchon sa Qihai point noong panahong yon, malamang tinamaan siya alinman sa conception vessels Yinjiao point o sa Shimen point, pero kung bumaliktad ang daloy ng ki at dugo niya at hindi na niya nakayanan ang lason, ibig sabihin may pangalawang dantian point siguro ang mga tao sa Sichuan Tang sect kung saan nagtatagpo ang conception vessels at governor vessels na konektado sa kanilang Huiyin point. Pero wala naman talagang paraan na maintindihan ko ito, di ba? Oo, siguro nagkamali lang ako. Napasabi naman si Sansan na dahil ito ay isang bagay na hindi natin kayang intindihin kahit na narinig natin,
Paano nga ba nalaman ni First Senior yan, na si Biryuyon ang tungkol dito? Gaya ng inaasahan, siguro natama niya ito ng aksidente. Di ba? Napahawak sa labi si Jin na sinabi niya na kaya, hindi siya dapat ma-disqualify dahil hindi niya sinadyang sirain ang martial arts ng kanyang kalaban. Sinabi rin ni Moonhye na mga hukom na ang magdedesisyon tungkol dyan, kaya hindi ako sigurado. May isang kagalang-galang na matanda sa pamilya natin na pwedeng makatulong malaman ang katotohanan, pero baka nasa panig ni Tang Moonchon siya. Napahawak sa ulo si Tang Sam na sinabi niya na kahit gaano man kabingi ang mga nakatatanda sa sarili nilang panig, malamang sasabihin nila sa iyo ang katotohanan dahil kilala rin nila ng mabuti ang personalidad ni Moonchon Hang. Naiisip naman ni Moonhye ito na napasabi siya na naisip ko, sa mga kaibigan ni Junho, may isang opisyal na mukhang matanda, di ba? Pagkatapos ng laban, hinabol niya ako at nagtanong-tanong. At sinabi niya sa akin na Tang Moonhye Sunbae Nim. Sa buong paggalang, maaari ko bang malaman kung bakit niyong inutusan si Biryuyon na tuluyang talunin si Tang Moonchon Sunbae kahapon? O alam niyo na ba na balak niyang gumamit ng matinding lason? Sinabi pa ni Moonhye na napahawak sa baba na hindi ko masabi sa kanya ang lahat. Pero nang sinabi ko sa kanya na totoo ngang gumagamit ng lason si Tang Moonchon, parang tumakbo siya papunta sa mga hukom. Nagulat si Junho na sinabi niya na ang tinutukoy mo ba ay si Jang Honghang Nim? At lumipat ang eksena sa prinsipal na sinasabi nito habang umiinom ng tsaa na maaari pa naming patawarin siya kung lason lang ang ginamit na nagdudulot ng pananakit ng tiyan o labis na kasiyahan, pero matinding lason. Ang batang iyon ay lumampas na sa linya. Sinabi pa ni Tito Jiang sa kanya na nasa likod ng pader na hindi ito basta-bastang uri ng matinding lason. Ang lasong sumisira sa kalamnan na ginamit niya ay magdudulot muna ng bahagyang paralisis pero lalo pang lumalala ang mga sintomas habang tumatagal. Pagkatapos ng isang oras, halos imposible nang maibalik ang epekto nito. Ito ay isang lihim at malupit na lason na unti-unting pinatitigas ang mga kalamnan at sa kalaunan ay magdudulot ng kapansanan. Dagdag pa niya habang makikita ang prinsipal na kung hindi namin natuklasan ang antidoto na nakatago sa kanyang mga damit. Marahil ginamit sana niya ang sparring match bilang pagkakataon para lihim na gawing may kapansanan ang kanyang kalaban. Natumugon ito sa kanya na dahil ito ay isang lason na hindi na maibabalik ang epekto, kung hindi namin agad pinahinto ang laban, malamang posible nga iyon. Sigurado akong sanay na siya o may resistensya na siya sa lason. Sinabi pa niya habang naiisip ang isang tao na nagtatago ka noong emergency meeting kanina. Kaya siguro narinig mo rin ito, di ba? Ang sinabi ng Benevolent Moon Poison Physician ng Tang Sect matapos niyang suriin ang bata. Na sinabi ng Benevolent Moon Poison Physician na totoo na gumamit ng lason si Moonchon, pero kalahating baldado na siya ngayon. Hindi ko pwedeng ipaliwanag ang lihim na sining ng Tang. Pero ang poison art na pinaghusayan ni Moonchon ng mahigit na 20 taon ay wasak na, at habang buhay na siyang hindi na makakagamit ng lason. Dagdag pa nito na nakatingin sa gilid si Tito Jiang na bilang resulta. Nang sabihin niya na ang ginawa ni Biryuyon kay Moonchon ay ginawa siyang parang may kapansanan, ano ang naisip mo tungkol doon, squad leader? Sumagot siya na kung hindi ginamit ni Tang Moonchon ang lason, hindi masisira ang kanyang dantian at hindi rin siya magiging may kapansanan. Napatingin sa kanya ang prinsipal na napasabi na Sinabi pa ni Tito Jiang sa kanya habang naiisip ang nangyari na ang mga direktang inapo ng Tang Sect ay gumagawa at nagsasanay ng tinatawag na poison point sa ilalim mismo ng kanilang dantian. Kapag sumipsip sila ng lason, nakokontrol nila ito pagkatapos makolekta ang lason malapit sa kanilang huayin points, kung saan nagtatagpo ang conception vessel at governor vessel. Tila ang dahilan kung bakit nag-react si Tang Moonchon noon ay dahil nataman siya mismo sa puntong dugo na yun. Sinabi pa niya na makikita ito na maliban kung tuluyang nasira ang poison point niya, posibleng gumaling pa rin kahit nasaktan. Pero noong panahong yun, puno ang paligid ni Tang Moonchon ng kanyang sariling matinding lason. Pagkawasak ng poison point niya, siya mismo ang naging biktima ng sariling lason, at kumalat ito sa dantian, kung saan ang daloy ng kanyang dugo at chi ay bumaliktad dahil sa suntok ni Biryuyon, at kumalat sa buong katawan, na nagdulot ng kritikal niyang kondisyon. Sinabi sa kanya ng prinsipal na siya lang ang ani ng ginawa niya. Pero dalawang bagay pa ang dapat sagutin, paano nakaligtas si Biryuyon sa matinding lason?
At alam ba niya na matamaan ang blood point ay magdudulot ng kapansanan kay Moon Chon? Sinabi sa kanya ni Tito Jiang na may tolerance si Opisyal Biryuyon sa karamihan ng uri ng lason dahil sa labis niyang lakas ng inner ki. Dagdag pa rito, kung isa sa alang-alang ang kanyang karaniwang mental state at di makataong pandama. Hinuha ko na tama nga siguro niyang nataman ang Tang Moon Point sa pamamagitan ng instinct. Sinabi pa nito dito na pero, hindi mo pwedeng tamaan ang kalaban mo kung alam mong magiging may kapansanan siya kapag nataman, di ba? Pinapayagan pa rin ng sinuman na gumamit ng sandata kahit alam nilang mamamatay sila kung matutusok ng espada ang kanilang leeg o puso, kaya hindi ko nakikitang dahilan kung bakit hindi pwedeng gawin ni Biryuyon ang ganoon din. Tumugon sa kanya ang prinsipal na ganun ba ang iniisip mo, ha? Sinabi pa sa kanya ni Tito Jiang na makikita ang prinsipal na nagtataka lang ako. Kung si Biryuyon ay anak ng isang kilalang pamilya, o disipulo ng siyam na dakilang sekta, magiging malaking problema ba ang nangyari sa laban ngayon? Tumugon ang prinsipal na ang sinasabi mo ba ay dahil makatarungan naman ang kinalabasan ng laban, pinalalaki lang natin ito dahil isang opisyal na walang gaanong pinagmulan ang gumawa ng direktang inapo ng Tang sect na maging may kapansanan. Dagdag pa nito sa kanya na tama ka. Sa totoo lang, si Biryuyon at ang pinagmulan niya ay naging malaking issue sa ating Heavenly Martial Academy nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa nito na ikinagulat ni Tito Jiang na bilang isang tao na may simpleng pinagmulan, hindi lang siya nang ahas na maging una sa entrance ceremony, nakarating pa siya ng malayo sa Three Saints Martial Tournament. At kahit papaano, nakarating siya rito dahil sa mahusay na mandirigmang si Yomdo. Sinabi pa nito sa kanya na siya ay parang isang bato na biglang bumagsak, na nagpagulat sa mga luma at pinatuyo ang tubig. Kung hindi mo kayang pasiglahin ang tubig, o hindi mo kayang pasabogan ang nakatigil na tubig patungo sa ilog at pabayaan itong damaloy sa dagat, ang unang bagay na aalisin ay ang batong yun. Tumawa ito at sinabi pa na sa anumang kaso, sobrang swerte ng batang yun. Hindi lang mahusay na mandirigmang si Yomdo, pati ang squad leader ay nagpoprotekta sa kanya, at sa kabutihang palad, ang insidenteng ito ay tumukoy lamang sa direktang inapo ng pamilya Tang ng Sichuan. Kaya pinatawad din siya ng Sword Sage, na naaalalang sinabi ni Yomdo na hindi ko alam kung sinadya niya o hindi, pero totoo na malupit ang batang yon. Ngunit, bakit naman siya dapat ma-disqualify mula sa pagtalo sa isang kalabang gumamit ng lason sa laban? Kung hindi mo ito maiiwasan at nataman ka, dapat ka bang ma-disqualify? Sinabi naman ng matandang ito na magiging malaking kahihiyan yun para sa Tang sect, pero sa palagay ng matandang ito, dapat natin ituring yun bilang isang malungkot na aksidente. Kung gagamit tayo ng labis na hakbang, sino pa ang magpapakita ng kanilang buong kakayahan sa laban? Dagdag pa nito habang naiisip ang pagtatalong ginawa nila sa matanda na sinabi sa isip ni Tito Jiang na kung iisipin. Noong panahong yun, halos siya na ang sandigan ng Nine Justice Association, bakit nga ba tatakpan niya ngayon si Biryuyon? Dahil ba ang may kinalaman sa pangyayaring ito ay ang maliliit na sekta at 8 dakilang pamilya ng Tang ng Sachon? Tama yun, may kaunting pagkakaiba rin sa paraan niya ng pakikitungo kay Merongwi noon. At pagkatapos sinabi sa kanya ng prinsipal na dahil dito, mukhang hindi haharap si Biryuyon sa anumang parusa. Narinig ko na pinahahalagahan siya ng Third Young Master, at ikaw rin ang pumili sa kanya bilang panalo ng tournament show, di ba? Inaasahan ko na noon pa man dahil siya ang pinili ng Muyong squad leader na alam ang lahat ng lihim ng Kangho, at pagkatapos ng insidenteng ito, mas lalo ko nang inaasahan. Natahimik lang na nakikinig si Tito Jiang. At pagkatapos sinabi niya na totoo na malakas si Biryuyon, pero ang dahilan kung bakit siya nakarating ng ganito kalayo ay dahil na rin sa Third Young Master. Sinabi pa niya sa isip na grabe. Ang taong pinaka-dapat kong bantayan ay hindi pala ang leader ng Governing Alliance, kundi ang principal ng Heavenly Martial Academy na laging mingiti sa mukha. Tumatawa nitong sinabi na makikita ang ahas sa kanyang likuran na ganun ba? Kung ganoon, kapag nagkaroon ng silbi ang batong yun balang araw, hindi mo pwedeng basta-basta itong kunin at gamitin mag-isa, ha? Na napasabi sa isip si Tito Jiang na buwisit. Biryuyon, tapos ka na ngayon. At pagkatapos naglagpakan ng mga confetti sa langit na sinisigaw ng mga tao na ang ganda nito. Eksakto ito kung ano ang dapat maging itsura ng isang laban. Nakangiti naman si Ryu na sinabi na hindi nyo ba alam na mangyayari ito? Puro lang kayong nagsasabi ng halatang bagay.
Sinabi ni Hyorong sa kanya na Ryu yun. Kung hindi alam ng mga tao ang totoo, iisipin nilang ikaw ang nanalo. Gusto mo ba, sumama na lang tayo sa kanila doon? Na malakas na sinisigaw ng mga ito na Absolute Goddess. Lady na, Ice Fairy, Ice White Phoenix. Sinabi naman ni Ryu na ha? Bakit pa ako sasama sa grupong yun ng mga tanga na sumusunod kay Lady na? Iba kami ng mga taong yun, di ba? Napakamaot sa pisngi si Hyorong na sinabi niya na hindi ko alam. May pagkakaiba ba ang mga taong yun at ikaw? Sa tingin ko, hindi yun bagay na iniisip ng isang taong nagpunta pa rito para panuorin ang laban ni Lady na bago lumabas ang desisyon ng disqualification. Napasabi naman si Ryu na ano ang sinasabi mo. Ang mga taong yun ay sumusunod kay Lady na mula sa malayo, pero nandito ako para makita siya mismo, di ba? Isang tao ang papalapit na sinasabi na ha. Nagtataka pa ako kung saan nanggagaling ang tahol ng aso. Sa tingin mo ba makikipagkita siya sa isang kagaya mo? At dito na po nagtatapos ang ika-127 kabanata.